Kauban, dito tayo ngayon sa may barangay ng Pulong-Gubat sa Don Marciano Elementary School. Marciano C. Rivera. Yun. So, yun dito. Ilang kwarto to, sir? Apat na. So, sabi ni sir, dito sa may kwarto. So kwarto, dito mo sa may school, nagsimula yung sunog at nadamay lang po yung barangay hall, mga kauban. So yun, lusaw na lusaw po yung eskwelahan, mga kauban. Sa ngayon po nakikita po natin, umuusok pa. May natitira pang usok. So yun, dapat makita rin yung pinagsisimula ng usok. Dahil mamaya mainit na, baka pagsimulan pa ng pag-apoy, mga kauban. So yun, ito po yung barangay hall ng Pulong-Gubat. Bali, anong oras po to, sir, nagsimula yung yung sunog? Alas 11 daw po. Alas 11. Alas 11 na ng gabi, halos tahimik na palang kapaligiran. Tapos na po yung ulan. Wala nang ulan. So, yung kaya, hindi kaya yan, faulty wiring, gano'n? Hindi po natin alam kasi Baka may naiwanang nakasaksak. po kasi may mga tao din dito, teacher, mga magulang, dahil tumutulong pong maglinis ng room. Dahil yung brigada po, eskwela. Monday pong brigada eskwela, pero nag-advance na po yung iba para daw po pagdating ng brigada, finishing na lang. Medyo konti na lang gagalawin, so, no? may mga teacher po dyan kahapon, nandiyan si Ma'am Edith kahapon, may mga magulang. Hindi po natin alam kung ano nangyari, but sabi sige. Ayun, yun nandun. Pag yun nasimula na tuloy-tuloy na yan. Kaya binasaan nila ng COVID. Apo. Yung iba niya medyo nagbabaga-baga pa yan sa ilalim. Kaya may umuusok eh. So yun, bahay na po yun sa kabila. Hindi naman naapektuhan, hindi naman. Medyo nadilaan lang siguro. Tsaka ito, buti naka-firewall to, no? Nasunog ng bagya. Tsaka, so, yun, ito po yung likod ng barangay hall. Pati yung mga aircon, lusaw na lusaw, mga kauban. So, yun, nangyari pala to mga 11 na ng gabi, mga kauban. So, yun, dito tayo sa labas. So ayun, mga kaban, ito po yung harap ng barangay hall ng Pulong-Gubat. Kung mapapansin nyo, buo pa naman yung struktura niya. So yun, kaso yung loob, halos wala na pong natira, halos nasunog na. Dahil nga po sa yun, nadilaan na rin to ng apoy kagabi. Na sabi nga ni sir, pinagmulan ng sunog doon po sa may kwarto ng eskwelahan. So nadamay na lang tong barangay hall, mga kaban. Kauban, yung barangay hall, ayun, may katabi po siyang building. So naka-firewall naman po siya, nakita natin kanina sa loob ng eskwelahan. So hindi naman po siya nadamay. So bali ang nasunog lang po yung kwarto ng school, apat po yata yun. Tapos ito nga pong barangay hall ng Pulong-Gubat. So ito yung hagdanan, papanik. Tapos balik tayo dito sa school. Yan. So, yun sabi ni ate, ni ma'am, kahapon may nag-advance ng brigada eskwela. Para in case na dumating yung time ng brigada eskwela, medyo konti na lang ang gagalawin or lilinisin nila rito. So, yung kahapon nga daw po, may tao dito Monday, nung umaga. So, nangyari yung sunog, sabi rin din po ni ate, mga halos 11 PM na kagabi. So
yun, ito na nga po yung nangyari. Yung sunog na nangyari po dito sa loob ng eskwelahan, gumapang po at nadamay na nga po itong barangay hall ng Pulonggubat, mga kauban. So mapapansin po natin dito na meron pa nga akong usok. Ayun, to kuha tayo rin sa may malayo. So mangyari to, magpapabagong ano to gigibay na itong barangay hall ng Pulonggubat. Hindi na po pwedeng anin to dahil halos nagbaga na yung mga pader nito. Marupok na, babaguhin na yan. Pati yung mga kwarto sa school, mga kauban.